Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Aking pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon si Cristo at gabay ng kaliwan ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng We Boys Fear Justice on Pastor Kibuloy and SMNI case. Kabilat ka ng batikos at banat sa SMNI at kay Pastor Kibuloy at kanyang Kingdom of Jesus Christ Church. So, naharap si Pastor Kibuloy sa probe at investigasyon ng Senado hinggil sa akusasyon sa kanya at sa SMNI under Senator Hontiveros panel. So, yun yung ating tinunghayang issue ngayon, yung issue ng kay Pastor di umano ay may mga kaso siyang hinaharap na human trafficking, child abuse, saka yung sa SMNI naman ay yung pagtatanggal ng prangkisa noon na kumbaga man yun ay nagkakaroon sila ng problema under his management noon. So, ang Kongreso ay inobrobahan na sa third and final reading ang revocations ng franchise MNI na nililing kay Pastor Kibuloy. Ang Senado na lamang ang magsasagawa ng kanilang pagpabor o hindi sa nasabing revocations of SMNI. So, doon sa sa Kongreso na siya nag-initiate ng pagtanggal ng SMNI franchise yung kanilang prangkisa na 25 years ay kumbaga man revoke yung kanilang prangkisa. So yung ipinasa na nila sa Senado yan para sangayunan yung kanilang nais na revokasyon ng SMNI. Sa ngayon ay ipina-aresto ng Senado si Pastor Kibuloy sa kanyang hindi pagdalo sa mga hearing ng Senado at pinakasuhan na rin ito ng non-bailable case sa Pasig Trial Court sa kinaharap itong kaso ng qualified human trafficking at child sexual abuse, etc. etc. Yung paglabag sa 71-610. So, yun yung mga kasong hinaharap ngayon ni Pastor Kibuloy na siya ay may hearing yung Senado na yan, yung sa SMNI, yung sa issue ng trafficking and child abuse ng pamamahala nung Kingdom of Jesus Christ sa Davao. So ngayon ang People's Anti-Crime Promotion at the Critics Promotions ay mariing sumusuporta sa pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Sa issue ito ng pagpaparesto ng Senado kay Pastor Kibuloy dahil sa hindi pagdalo nito sa mga imbitasyon sa hearing o probe sa mga kasong inihais at issue sa SMNI ay ating isinasaboses sa ating Senado at maging Kongreso at justice system na maging patas sa pagpapairal ng hustisya at batas. So, dito sa case na ito, doon sa SMNI at saka doon sa mismong case ni Pastor Kibuloy at yung iba niya mga namamahala sa Kingdom of Jesus Christ ay fair justice yung ating boses sa ating pamahalaan na maging patas doon sa mga taong ito na sila ay litisin ng patas. So sa kaso ng SMNI na kaya ito nalalagay sa revocations ng license ito dahil sa isang at mga page news nito ng isang segment nila, etc. Ang kaso nito at ground for revocation na dahilan ng Kongreso. So ang ating opinion dito ay masyadong over-justified o sobrang kinusgahan itong SMNI dahil sa ginawa nitong pagbabalita ng mali. Di umano, laban kay Speaker Romualdez. Tapos, hinanapan na ito ng mga mali sa pag-ooperate. So yung mga kaso ng SMNI na sinasabi fake news sa current timing. So ang tingin natin na over-justified dito nung ating Kongreso ay ganun. So dahil kasi yung issue kasi na yung ginawang
fake news, ibinalita niya na kung ano ang kanyang parang hindi na binalita, kundi inopensa niya yung sa isang programa, yung isang congressman, yung ating speaker pa ata na siya ay mayroong parang gustong naggawa ng fake news sa kanya. So, syempre nasaktan yung ating speaker. So, ngayon, yan yung nangyari ngayon na sila ay gusto nilang maparibok yan dahil dito sa fake news, red tagging at saka yung mga iba't ibang mga paglabag nila dun sa kanilang prangkisa na subject for revocation. So ngayon ay yun nga, ang sa atin dito masyadong over-justified kasi mayroon kasi siyang na-opensa na kung saan ang ating question dito ay hindi revocation ang sagot sa maling paratang ng ilangsyon nito at red tagging at ibang paratang sa isang na kundi ang tanggalin ay itong segment nito na nagbabalita na mali o fake news. So yung ating question dyan sa ating sala sa Kongreso, sa Senado, sa ngayon meron pa yung Senado, meron pang oras sila para desisyon nito. Ang ating boses sa Senado, yung segment lang ang tanggalin at hindi mo na sinunan. Yung segment lang ng, o yung show lang ng nag-fake news at saka nag-red tagging. O yung show ng red tagging ay tanggalin din at hindi ang buong Senado. So dalawa lang naman tatanggalin siya nila at hindi yung buong Senado na mayroon mali sila. Hindi naman yung buong sa isang linggo, diba? Kahit ang araw na yun. So ngayon, kung nag-red tagging at hindi naman yung red tagging sa fake news, dapat tanggalin yung mga sulat, hindi na konsensyon, ibalik yung mga sulat na yun. Kasi nga, nag-red tagging sila. Bawal na sila mag-red tagging. Kapag inuli yun, dapat mayroon ganun grace period. Kapag inulit, ginawa yun, saka lamang muli talagang sila ay marirevoke. So sa mga documents, ipakompleto na lang yan at huwag sobrang tirahin yung mga sobrang binabanat doon sa document, batiin na lang nila kompletuhin yung mga document para hindi sila matanggal. Kasi nga kung panahon ni Pangulong Duterte yun, hindi nila parang dinundaw nila hindi na kompleto. Samantalang kung simple na ipang-kompleto na kay Pangulong Duterte yun kung ng mga panahon noon. So sa ngayon ay medyo parang medyo ino-overpower naman sila ngayon ng ating speaker ng ating Kongreso, maaaring ganoon, or ito ay naharap sa initiative kasi maaaring natin secretary o sino man na may initiative para ba natin mali. So ngayon ay yung ganito na gano'n lang ang gawin. So sana gano'n na lang ang gawin. Tanggalin yung mag-usap na lang sila ng Senado, tanggalin na lang yung mga segment. Isos ko, maaaring extend lang na lang, halimbawa, isang taon, sa lahat ng taon, sa buong SMNI, pagkatapos tanggalin yung mga dalawang at huwag naman tatanggalin yung 20. May lalalabi pa silang ilang year, dalawang tumpong kaya siguro maaaring yan, suspension ng 1 year, share, tapos tanggalin lang yung mga dalawang programa. Maaaring ano na siguro, pinaka-work, dahil di sila gawa nila ngayon, diba? At siguro pagpurihin nila yung mga taong na kanilang host ng mga show na yun. Tapos, saka dapat sa studies, hindi dito may kaharapin sa kaso ng human trafficking at hindi dito sa Pilipinas. Extradition treaty ang dapat harapin sa mga kaso yan. Yung pagdumulog, parang yung kanyang human trafficking sa sexual abuse, parang yun yata sa United States. So, dapat extradition yung kaharapin niya dyan. So, ngayon ay nangyayari, nilitis na rin siya dito sa Pilipinas and then doon mismo dito sa atin ng mga human trafficking at saka ng sexual abuse. Pero ngayon, ang hindi patas dito ay yung paglilitis na yun, yung mga yung mga nagrereklamo lang ang kanila ng salaysay. Pero yung si Pastor Kibuloy ayaw nga dumalo, sa tingin na binabypass, dapat makukuhaan pa rin siya ng kanyang side para makita ito. Dahil kasi yung kanilang kinuhaan ng mga salaysay doon, pwede mag yun marami na set up na mga tao para makulong sila o malitis sila, na mga non-bailable cases. So yan ang mabigat sa atin kapag natin ang panahon. Kasi pwede So pwede magsinungaling ng isang tao Parang halimbawa yung isinasaysay niya na parang
Na parang, halimbawa, nakalulungkot isipin kung isang babae ay magagawa ng sexual abuse, lalo na. Pero kung halimbawa, nung dumaan ng panahon, ang ikwento niyan na anong nangyari, parang mala Japanese form yung pangyayari, medyo maaaring halimbawa pwede nagsisinungaling yung mga gustong bumanat sa kanya. Ngayon ay sana ay magkaroon ng trial, investigation, before sana siya kakasuhan doon sa korte. Pero ngayon may kaso na sa korte. At si gusto palitisima, Senado at pinaaresto ko. Paano ba siya iimbestigahan ng Senado kung may kaso na doon sa korte? Magulo, di ba? So yung Senado at korte ay parehong magpapaaresto kay Pastor Kibuloy at masyadong overkill ito sa ating justice system. So dahil pro muna bago makasuhan niya sa korte na proseso na ginagawa ng Senado at hustisya natin. So yun, sana maging fair naman yung ating kongreso. Ganun. At hindi yung self-vested interest through that. Paano ba sila paano ba ipinapractice yung right to religion nila o pananampalataya nila sa Diyos na gumagawa sila ng mga bagay. So, sana po yung maging fair doon sa mga inoopesa sa kanila. Sapagkat hindi lamang ito mga taong ito ang tatamaan dyan. Kundi the entire institution, entire church nila. Kapag binanatan nila yung punong saserdote nila, the entire church yung kanilang babanatan. So, ibig sabihin, kapag nakasuhan nila yung Pastor Kibulo at ibang member nila, babagsak yun. Dahil sa yung 6 million na followers niya, mababagsak yun. Dahil sa ganun nangyari, hindi bali sana kung magtuloy-tuloy pa sila at meron siyang successor. Pero kung ganun, ay mamumroblema kasi mawala na ang paniniwala nila kung siya ay makakasuhan ng ganun. So, sana magkaroon ng fair na paglilitis kung talagang totoo. Kung totoo nga, there's no choice that the government should punish him. Kung ganun, kung totoo. Kasi kung talagang siya ay lingkod ng Diyos, at siya nga ay ayon sa kanyang kiniklaim, hindi siya gagawa ng ganun. So, hindi ba dapat sa ating pag-unawa, investigasyon muna ang human trafficking at sexual abuse sa Senado at maging pag-ooperate niya sa SMNI. Tapos, may kaso na agad ang korte. Parang hindi pa nai-introduce nung Senado doon sa korte, may kaso na agad doon sa korte. Bakit ganun? Di ba? Dapat tapusin muna doon sa Senate yung hearing, and then sa kanila i-introduce sa Supreme Court yung kaso sa justice natin o sa korte. Bakit parang hindi yung wala pang investigasyon, may kaso na agad na inahain, di ba? Parang ganon, di ba? O isang kumuha sila ng evidence nun, di ba? So ibig sabihin yung mga inimbestigahan doon sa Senado na doon sa qualified trafficking, di ba? Ayan, parang magulo. So, as stated, dapat sa Estados Unidos niya harapin ang kaso na yan at hindi dito sa bansa. O condition treaty ang dapat ihain ng DOJ o pamalaan sa kanya. So, hindi ba yung kaso niya doon sa US, dapat doon niya harapin. Kaya binabanatan siya ng US dahil sa ginawa ni Pangulong Duterte noon. Kaya tinitigas siya itong binanatan dahil meron siyang base doon. So, ngayon, kaya siguro ginaganon. Nung si Marcos nung siya ay kasuhan na ng human trafficking, doon parang gusto na imbestigan, binanatan na rin yung human trafficking, tapos kakibat yung SNNI. So yun yung ngayon, yun yung sinasabi na parang na-over-justify yung tao. So maging fair yung ating gobyerno aftering the person. So nasaan ang fair justice? Boys, fair justice para patunayan niya mga aligasyon sa kanya sa katotohanan at justice. Sana walang personalan, talagang lang pagpapan ng batas, at sigurado dapat talaga tayo ay maging makadiyos kung paano tayo magpapairal ng hustisya at pagdating sa mga tao na mga nagkakasala. So baka kung halimbawa tayo ay ang reliyon natin ay iba, maging makadiyos tayo, pero kaya natin siguro binabanatan siya. Pero tingin ko hindi sa reliyon kaya binabanatan siya, baka hindi dahil doon sa mga political na offense. So ngayon kung
tayo dapat ay maging maka-Diyos for the fair justice. So, gabihan tayo. So, ano man ang paniniwala ni Pastor Kibiloy at mga followers niya o leaders niya ay respeto ito with human rights in religion. At tingin nila ay ibang paniniwala nila o panloloko lang ang kanyang gawa, ay just lang huhusga sa kanya dun sa mga ganon. Pero regarding that, wala tayong nakikita ang problema sa kanya. Besides, hindi naman nagkakalat ito kundi nag-iipon ito. O gusto nito na pagharian ng lahat for God sa proseso na kanya nais. At hindi naman siguro niya tinuturuan at ng leaders niya na lumabag sa batas ang mga followers niya. Kundi nasuporta pa sila sa pagkakaroon ng leader ng pamahalaan. So, ibang usapin nga lamang yung mga doktrina. So, yun, kung halimbawa, tingin ko hindi naman yung pag-opensa sa problema as in, ganun yung paniniwala niya, kundi, politika. Tingin natin, pinupolitika to eh. So, kaya sana maging fair na lang, kasi wala naman siya talagang sinasaktan tao, wala piniperwisyon tao under his charge. Wala piniperwisyon yung charge niya sa tingin natin. O kung meron man na iba, ay yun ay kanyang dapat niya papala. Ngayon kung ang tingin kasi nila sa ating muni-muni at do sa under sexual abuse nila ay sa dami ng pera ng simbahan nila, ito mga leader na to, kahit model pa ang kanilang gawing parusan, kaya nilang bayaran yun. Kung gagawa din lamang sila ng putan o hindi mabuti, at hindi namang abuso pa ng minor o to put them into risk o yung kanilang membro. Kasi kung gagawin ng kalokohan na ba yung Pastor Kibuloy, bilyonaryo yun eh. Kahit model, kaya niyong bilhin. Tapos yung miyembro niya, gaganunin niya, di ba? Alam mo, ilang miyembro yung kanyang yung nililitit. Para 3 yata lang. Hindi naman 3 kayang bilhin ng model para magparao siya, di ba? O kahit minor pang ganunin niya kung siya maggagawa ng kasalaula because of the money. Di ba? Matatago yun eh. Hindi malalaman ng lahat kasi miyembro niya kung gagawa siya ng kalokohan. Kaya lang, kasi kung gano'n ang gagawin niya, sisingaw kagaya ng nangyayari ngayon. Kaya sa tingin ko, iba, hindi. Pero kailangan talaga rito ay isang fair trial. Kasi nga, tayo ay, siyempre tayo ay pumoprotekta ng karapatan, lalo na yung kababayan. So, hindi naman natin gugustuhin na may maabuso siya. Hindi natin pinapayagan, first na yun, abusado yung mga leader, lalo na yung kanilang punong pari. Siguro kung minsan na nangamura yun, siguro baliwala. Makahingi ng kapatawaran siya. Pero kung ganyan na mabigat na, abuse na sexual abuse, ay sana yun malilitis ng pin. Pagdating naman doon sa sa ginagawa naman nilang solicitation ay madaling legal documents. Yan maging dito sa Pilipinas or abroad. So ginagawa pa ng mga nais kasuhan silang human trafficking, and ang solicitation nila yung si Estados Unidos. So pag yung solicitation, di ba, madaling ikuha ng kaya sa barangay, pwede ka magsulit. Pagka ikaw ay gagawa ka ng isang kung anong programo, pwede ka mag-solicit. Di ba, magbagbahay-bahay ka, manghihingi ka ng pera. Para, usually kasi yung simbahan, ay kinabubuhay niyan, solicit, donasyon. Kasi yan naman kasi nasa Bible din yan, na sila ay dapat din namang makinabang doon sa pagpapala na ginagawa ng iba, di ba? So yung miyembro pwede mag-share, ayon sa kaya nga lang, di ba? Doon sila nabubuhay kasi yung hindi po pwede, kasi yung simbahan magbi-business para sa kanila. Kung meron silang, yun yung gagawin, kasi wala naman talagang simulang simbahan. Yung mga tao ang tutulong sa kanila, nanampalataya, para sila ay umusad, di ba? So, ganun talaga yung proseso ng simbahan. Walang simbahan na talagang mayaman ka kaagad, ba? Mula sa Panginoon sa Kristo, na hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan, gumawa siya ng kabang-kabang pera para gawin nila. Kanilang inunore sa mga nagbibigay sa kanila ng tulong. So, kaya yung simbahan, lahat ng simbahan, kahit Katoliko, diyan din siya nabubuhay sa donasyon ng mga miyembro, di ba? Sa mga, di ba, pagka tayo nga ay nagsisimba kapag dumarating na yung donations, di ba? Tayo ay nag-donate. Mga gano'n, di ba? So isip ko gano'n nga lang binibigyan natin. Pero kailangan nila yun para mabuhay sila at
magabayan tayo din sa pananampalataya, makapagpatayo ng simbahan, makapagpatayo ng... Ano ba, ilabanatan mo siya doon sa solicitation, anong tawag doon? Qualified human trafficking. Tapos makita mo, yung meron siya napakalaking dome, may mga simbahan siya, dinadala niya ng pera, meron pa siya sa iba't ibang bansa. Hindi naman siguro niya binubulsa na gano'n na lang. So, ibig sabihin mayroon makikita, doon nabubuhay yung mga simbahan at mayroon talaga nakikita na talagang ginagawa. Para halos mapalakihan nga sila nung iglesia kanilang mga dome, di ba? Sa Davao. Diba, kung nagsolicit din, may pinaglagyan sila ng pera nila, di ba? Sa simbahan nila. So malinaw na sila ay may nananampalataya, yung mga tao na yun. Bagamat ano man yung kanilang way na hindi rin man gusto ng iba, ay dapat naman tayo rin respeto sa reliyon. So tayo ay Kristiyano Katoliko. So iba yung ating pananaw sa pananampalataya sa Panginoon, sumala Panginoon sa Kristo doon sa kanilang doktrina. So ngayon ay hindi naman tayo ganun kasarado para i-disrespect yung kanilang reliyon at maybe their anong kinaharap ng kanilang mga tao ron. So, fair justice kasi yung Diyos, paniniwala natin, fair justice, tayo ay sulong ng karapatan, fair justice, good governance. So, fair justice ang ilapan doon. Diba? So, ngayon, yung binigyan ko din paliwanagan, under no sa akin nakasuhan siya ng solicitation. Hindi yata yung qualified human trafficking eh. Diyan na yung mga bubuhay sa solicitation, lahat ng simbahan, hindi naman mismo doon sa mga may ano. Yung iba siguro kung dati, kung ikaw pasimba kung meron kang pera, maaaring gamitin mo yung pera mo. Pero usually, it operates kasi doon sa tulong ng mga. Kasi hindi mo ikaw, pari ka, magbi-business ka pa, magtatrabaho ka pa, para hindi ka magpo-full time doon sa iyong pagpapari. Eh, mahirap yun. Hindi kagaya ng halimbawa tayo, kagaya natin, nagbabahagi lamang tayo. Hindi tayo naman pari para mag full time para bahagi yung salita ng Diyos. Diba? So, yung mga pari, kinakailangan full time dahil kinakailangan gagawin natin yun. Diba? Para magbahagi. Even though halimbawa ako, pwede ako mag full time magbahagi ng salita ng Diyos, ano yung kakabuhay ko ngayon. Siyempre, meron dapat tumulong sa akin. So, kaya para ako ay makapagbahagi ng salita ng Diyos, unang-una, personal, siyempre may trabaho dapat ako. Saka ko siya tutustusan para makapagbahagi ako kung ano man ang maaari kagastusan doon. Pero doon kinukuha nung mga simbahan yan, yung sinasabi yung qualified trafficking. Kaya mabuti bago. Kasi madaling ikuha ng dokumento yan kahit sa Estados Unidos ka pa, di ba? Kasi sabihin mo kumuha ka na sa katutak na mga magsusulisit at pinagagalitan pa raw. Ewan ko kung gano'n ang ginagawa nila ng proseso. Pero siguro hindi naman siguro dahil simbahan sila gano'n sila para magsulisit lang. So kasi kung merong 6 na milyon na miyembro yan, bakit magbabahay-bahay ka? Paano ba kung magbabahay-bahay ka pa para magsulisit ka dyan? Hindi na kasi yung bigyan ng tig-piso yun, may 6 na milyon na siya na pag-ooperate doon sa simbahan niya, di ba? Babayaran niya yung ibang mga tatrabaho ron, di ba? Kaya allowance ng mga pari niya, mga pastor niya, including him. So, siguro tingnan mabuti, imbestigahan mabuti. Parang medyo mababaw yung mababaw yung ang malalim lang kasi doon, siyempre, ay yung sexual abuse. Pero kaya tingnan mabuti, dahil kasi pwede naman may nagsisinungaling at gamitin yung tao. Marami kasing ganyan eh. Marami na pinagkakapirahan, marami tao na napapariwara pag nasa mga problema, malaki talaga yun. So, again, po, fair justice ang boses natin dito at anuman ang kaharap ni Pastor, Kibuloy at naway mamayan ito with God and Jesus Christ blessing for good. Sana mamayanin yung patas ng hustisya dyan para mabigyan ng hustisya kung talagang totoo yung na-permission niya na sinasabi, yung nagpahayag doon na sa Senado na ay ginawa ng kahalayan Pastor Kibuloy. Ano ba gano'n, no? Parang malatiban mga Japanese form yung kanyang mga iniher doon pero sana tayo naman ay na sumisipatiya na kung siya ay nagawan nga ng gano'n, maparusahan talaga siyempre itong gumawa. Pero kung hindi naman, mapagisihan niya sa Panginoon Diyos yun kung gano'n. So
So, ang kaliwanag ng mga gumabay sa lahat mula pamahalaan at mamayang Pilipino at animayan ng mabuting balita. At ang pamahalaan ay mamahala ng mabuti. Ang mamayan ay sumunod sa pamahalaan sa gayong pumay tayo ng mapayapa at ayon sa ating karapatan at maunlad na pamumuhay. Sa gitna lamang liko-liko ang pamumuhay. Yun. Muli, ang kaliwanag ng Santa Maria ay pagliwanag sa lahat mula sa pamahalaan. Mabibilig yung pamahalaan, mamahala ng matuwid, mabuti patong siya, sumunod ang kayo ng karapatan ng tao. Yung mamayan, sumunod sa pamahalaan, sumupuro sa karapatan ng tao, patas ng justisya, yan. Mabuti po ang mahala. Sa gayon, makapumay tayo ng mapayapa. Makapagpakaw tayo ng madali. O maging masagana tayo kung wala tayong hidwaan, magkakaiba ng pananaw para sa ating kaunlaran. So yun, magandang hapon sa inyo lahat. At ganda yun. Sana nakapagsabusan naman tayo ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa lingito. Magandang hapon sa inyo lahat.